Kumusta, mahal na tagapakinig? Ito ay Andrew Branco at nasa channel ng Almas Dmis. Ngayon ay nagdadala ako sa iyo ng isang kwento na hawakan ang iyong puso. Maghanda upang sumisid sa salaysay na ito na pinag-uusapan ang tungkol sa pag-ibig, sakit at pagbabago ng buhay. Dahang pinatakbo ni Marianne ang kanyang mga daliri sa frame ng espesyal na larawan, ang ultrasound na nagpahayag ng isang maliit na tibok ng puso. Kahit na 3 buwan pagkatapos na nakamamatay na hapon na iyon, nang umiwas ang ulo ng doktor ng panghihinayang at nagsalita ng mga salita na naghati sa kanyang pag-iral sa bago at pagkatapos. Wala siyang lakas ng loob na mapupuksa ang imahe. Si Dennis, ang kanyang asawa, ay pinisil ang kanyang kamay ng mahigpit sa araw na iyon, na paulit-ulit na tulad ng isang mantra na magiging maayos ang lahat, na susubukan nila muli na hindi ito ang katapusan ng mundo. Ngunit ang kanyang mga mata, traidor, ay nagsiwalat ng isang pagkabigo na hindi maitago ng mga salita. 12 linggo. Ang nasabing isang maikling panahon at, sa parehong oras, napakatindi. Sapat na mahalin ang lahat ng iyong kaluluwa. Hindi sapat upang tanggapin ang pagkawala. Si Marianne ay dahang muling itinayo ang kanyang sarili, hindi lamang sa katawan kundi sa kaluluwa. Sa mga unang ilang linggo, bahagya siyang umalis sa kanyang silid, nawala sa isang walang bisa na immobilized sa kanya. Ang depression ay nakabalot sa kanya tulad ng isang mabibigat na shroud, pining siya sa kama. Kumuha si Dennis ng 1 linggong bakasyon, ngunit pagkatapos ay bumalik sa trabaho, malayo, na parang isang kailaliman na nagbuka sa pagitan nila. Ang bagong apartment, isang beses na simbolo ng pagmamataas at isang hinaharap na magkasama, ngayon ay parang isang malamig, walang laman na kahon. Dumating si Dennis mamaya at kalaunan, at si Marianne ay wala ng lakas upang maghanda ng hapunan tulad ng dati. Hindi ako nagugutom. Ang kanyang gawain ay isang mapuro na landas, silid, tulugan, banyo, kusina, kung saan gumawa siya ng isang mabilis na tasa ng tsaa at bumagsak sa ilalim ng mga takip. Hanggang sa dumating ang araw nang magbago ang lahat. Maagang dumating si Dennis, na may isang determinadong ekspresyon sa kanyang mukha. Si Marianne ay nasa kusina, walang layunin na pagpapakilos ng isang tasa ng malamig na tsaa. Tinawagan ko ang aking ina, blangko niyang inihayag. Pupunta siya sa susunod na linggo. Tumingin sa kanya si Marianne, nalilito. Bakit? Bisitahin lang. Hindi ito ay tiyak, gupitin si Dennis. O sa halip hanggang sa makabalik ka sa iyong mga paa. Tingnan mo, Marianne, tingnan ang bahay na ito. May kailangang kumuha ng reins. Maaari ko itong hawakan. Sinubukan niyang magprotesta, tahimik, kailangan ko lang ng kaunting oras. Magkano? 1 buwan? 2? 6? Ang tinig ni Dennis ay nagagalit. Umuwi ako at nakahanap ng isang walang laman na bahay, ng walang hapunan na may maruming pinggan. Alam kong nagdadalamhati ka, ngunit nagpapatuloy ang buhay. Nagdadalamhati din ako. Sa unahang pagkakataon sa mga buwan, si Marianne ay nakaramdam ng ibang bagay maliban sa kawalang interes, nasusunog na galit. Nagdadalamhati tayo, Dennis. Nawala namin ang aming anak. Tumingin siya sa malayo, iniiwasan ang pagtingin sa kanya. Hindi bababa sa alam ng aking ina kung paano magluto, hindi katulad ng ilang mga tao. Ang desisyon ay ginawa. Si Galina Stefanovna ay lilipat doon. Nakausap ko siya tungkol sa lahat. Ang mga salitang iyon ay higit na nasasaktan kaysa sa isang sampal. Tiningnan ni Marianne ang taong kasama niya na ibinahagi ang 4 na taong buhay at hindi siya nakilala. Si Galina, ang babae na mula sa kanilang unang pagkikita ay ginagamot siya ng disdain, na isinasaalang ang kanyang hindi karapat, dapat sa kanyang nag-iisang anak na lalaki. Ang parehong sa kasal, ay taimtim na hindi pinansin ang mga magulang ni Marianne. Ang babaeng tumawag araw lamang upang makita kung paano ginagawa ang kanyang maliit na anak. Hindi mo rin ako kumonsulta, naramdaman ni Marianne na mahigpit ang kanyang lalamunan. Ito rin ang aking tahanan. Ito ay, kung alagaan mo siya, sagot ni Dennis, tuyo. Dumating si nanay sa 3 araw. Maghanda ka na. Ang 3 araw na iyon ay isang malabo. Sinubukan ni Marianne na makipag-usap sa kanyang asawa, ngunit iniwasan niya ang anumang malubhang pag-uusap na parang nagpaalam na sa kanya sa pag-iisip.
Noong Lunes, kaagad sa tanghali, lumitaw si Galina sa pintuan, kasama si Dennis na nagdadala ng kanyang mga bag. Kinuha niya ang araw upang tanggapin siya, isang bagay na hindi pa niya nagawa para kay Marian. Magandang umaga, ang aking manugang, sabi ng biyena na may peking ngiti, sinusuri si Marian mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakikita kong nahihirapan ka. Ngunit ngayon narito ako. Magiging maayos ang lahat. Nang hindi naghihintay ng tugon, sinalakay niya ang apartment na nagbibigay ng mga order. Dennis, kunin ang mga bag na iyon. Ang silid ng panauhin. Diyos ko, sobrang alikabok. Mariane, hindi mo ba nagawa ang ilang pangunahing paglilinis bago ako makarating? Napanood ni Marian sa katahimikan habang ang babae ay nag-aalaga sa bahay na parang siya ang may-ari na kinurot ang kanyang ilong sa maruming pinggan at ang unmade bed. Tumakbo si Dennis sa kanyang ina, sabik na tulungan siya sa lahat. Sa unang gabi, muling inayos ni Galina ang kusina sa gusto niya, pinupuna ang bawat detalye habang naghahanda ng hapunan. Hindi ka paniwala kung paano ka nakatira sa gulo na ito. Ang mga pampalasa ay pinananatiling ganito, hindi itinapon kahit saan. At bakit lamang ang isang cutting board? Iyon ay hindi pangkaraniwan. Sa kanyang unang disenteng pagkain sa mga linggo, bahagya na hinawakan ni Marian ang kanyang pagkain. Ang karne ng lupa ay masyadong maalat, ngunit masigasig na pinuri ni Dennis ang kanyang ina. Ngayon na ang totoong pagkain. Paano ko na-miss ang pinggan mo, ina? Si Galina ay pinalamutya ng kasiyahan. Siyempre, anak ko. Palagi kong sinabi na ang isang asawa ay dapat malaman kung paano magluto. Ito ang pundasyon ng isang masayang tahanan. Tumayo si Marian mula sa mesa ng walang salita at pumunta sa kanyang silid, isinara ang pintuan. Walang sinubukan na pigilan siya. Ang mga sumusunod na linggo ay naging isang bangungot. Si Galina ay kumuha ng ganap na kontrol. Nagising siya bago ang lahat, gumawa ng ingay sa kusina habang naghahanda ng agahan para sa kanyang anak. Hindi pinansin si Marian, karamihan, nakatanggap siya ng isang malamig na omelette o wala man. Araw ay nagsimula sa isang stilted na tawag, Dennis, handa na ang kape, oras upang magising, mahal ko. Nang sa wakas ay natagpuan ni Marian ang lakas upang makalabas sa kanyang pagkalungkot at subukang ibalik ang kanyang buhay, natuklasan niya na wala ng anumang puwang para sa kanya sa bagong katotohanan. Hindi lamang pinangungunahan ni Galina ang kusina, ngunit ang buong bahay. Ang kanyang mga gamit ay lumitaw sa banyo, sa aparador, sa sala. Ang mga larawan ni Dennis bilang isang bata ay pinalitan ang mga larawan ng mag-asawa. Kahit na ang sising gayon ay naglaro lamang ng mga paboritong channel ng biyenan. Paano tayo pupunta sa mga pelikula ngayong gabi? Sinubukan ni Marian minsan, umaasa na manalo sa kanyang asawa. Hindi posible ngayon, sagot ni Dennis, walang pakialam. Si nanay ay gumawa ng isang apple pie. Ang paborito ko. Magkaroon tayo ng tsaa mamaya. May nasira sa loob ni Marian. Ang kanyang asawa, ang taong nanumpa na mahalin at protektahan siya, ay naging isang anak na lalaki na pinapayagan ang kanyang ina na palayasin siya sa kanyang sariling buhay. Dumating ang trigger pagkatapos ng kanyang unang paglalakbay sa merkado sa mga buwan, natuklasan ni Marian na itinapon ni Galina ang larawan ng ultrasound na-save niya ng labis. Bakit panatilihin ang mga alaala ng mga pagkabigo? Kinurot ang kanyang biyenan, nahaharap sa kawalan ng pag-asa ni Marian. Binubuksan lamang nito ang mga sugat. Sinabi ko na kay Dennis na kailangan mo ng isang psychologist, hindi upang mapanatili ang basura. Ito ang aking anak, sigaw ni Marian, choke ng luha. Ang aming anak, ako at si Dennis. Ito ay, ngunit wala na, pinutol ni Galina, malupit. At hindi natin alam kung ito ay sa kanyang paraan ng pamumuhay. Si Marian ay nagyelo sa kawalan ng paniniwala. Noon pumasok si Dennis. Ano ang nangyayari dito? Tanong niya, nakasimangot. Itinapon ng iyong ina ang larawan ng ultratunog ng aming sanggol, sabi ni Marian, nanginginig ang boses niya. At iminungkahi mo lang na lokohin kita. Inaasahan niya ang pagkagalit, suporta, pagtatanggol, kahit ano ngunit ang narinig niya. Tama si nanay, sigaw ni Dennis. Ikaw, G. Kailangan mong bitawan ang nakaraan. Siguro talagang dapat kang makakita ng isang psychologist. Pagod na ako sa iyong pagkalungkot.
Ang mga salitang iyon ay tulad ng isang kutsilyo sa dibdib. Isang bagay sa loob ng kanyang sinira minsan at para sa lahat. Hindi umiyak si Mariane, hindi siya sumigaw, tumayo lang siya ng isang kalmado na natatakot kahit sa kanyang sarili. Naglakad siya papunta sa silid, tulugan, binuksan ang aparador at hinila ang maleta mula sa ilalim. Sinimulan niyang pack ang kanyang mga bagay sa mga paggalaw ng mekanikal, na parang alam na ng kanyang katawan kung ano ang gagawin bago ang kanyang isip kahit na naproseso ang sakit. Ano ang ginagawa mo? Pinanood siya ni Dennis mula sa pintuan, ang kanyang tinig ay panahunan, ngunit kung wala ang pagkadalian ng isang tao na talagang gustong pigilan siya. Pag-alis, sagot niya nang hindi lumingon. Ginawa mo ang iyong pinili, Dennis. Pinili niya ang kanyang ina, hindi ang kanyang asawa. Ngayon ang dalawa ay nakatira ng magkasama, magluto ng magkasama, manood ng telebisyon. Wala nang silid para sa akin dito. Nagiging dramatiko ka ba? Namagitan si Galina Stepanovna na tumatawid sa kanyang mga braso sa pasukan sa silid. Palagi kong alam na hindi ka karapat, dapat sa aking anak. Dennis, wag mo siyang hawakan. Makakakita ka ng isang disenteng batang babae, mula sa isang mabuting pamilya, na magbibigay sa iyo ng malusog na mga anak. Naghintay si Marianne. Hinintay niya siyang ipagtanggol siya, para sa kanya na may sasabihin. Ngunit ibinaba lang ni Dennis ang kanyang mga mata, at ang katahimikan na iyon ay malupit kaysa sa lahat ng mga sinabi ni Galina. Natapos niya ang pagsasara ng kanyang maleta, tinawag ang isang taxi sa kanyang cellphone at, nang hindi na muling tinitingnan ang mga ito, naiwan sa pintuan na hindi na siya tatawid muli bilang may-ari ng mga puwang na iyon. Lumabas lamang si Dennis sa kanyang labi nang marinig niya ang tunog ng kotse na lumilipat. Tumakbo siya sa bangketa, walang sapin, ang kanyang shirt na kalahati ay na-buton. Mariane, maghintay. Pag-usapan natin, sigaw niya, ngunit ang kanyang tinig ay mahina, nang walang pananalig. Baka pinalalaki mo. Hindi ako pinalalaki, si Dennis, sumagot siya, nasa loob na ng taxi, na may katahimikan na kinilabutan siya. Nag-iiwan ako ng isang tao na nagtaksil sa akin sa pinakamahirap na oras ng aking buhay. Napumili ng kanyang ina sa kanyang sariling pamilya. Dumating ang mga papeles ng diborsyo sa mail. Ang sasakyan ay pinalayas, na kinuha ito ng 4 na taon ng ibinahaging buhay, sirang mga pangarap at isang sakit na, nanumpa siya, hindi na niya hahayaan na tukuyin muli siya. Hindi ko alam kung saan pupunta, sa aking mga magulang, sa isang kaibigan, o sa isang murang hotel kung saan maaari akong umiyak ng payapa. Natapos siya sa kanyang silid, tulugan sa pagkabata, kung saan yakap siya ng kanyang ina nang hindi nagtanong at ang kanyang ama, kasama ang kanyang mga kamao na clenched, bulong lamang. Palagi kong sinabi na ang batang lalaki ay isang anak ng isang ina. Ngunit mahal mo siya at iginagalang namin ang iyong pinili. Nang sumunod na linggo, sinimula ni Marian na muling itayo ang sarili. Bumalik siya sa trabaho na iniwan niya pagkatapos ng pagkakuha, gumawa ng appointment sa isang psikologo at, nang kaunti, lumitaw mula sa kadiliman, hindi lamang dahil sa pagkawala ng kanyang anak, ngunit dahil sa pagkawasak ng isang kasal na. Nakita niya ngayon, hindi kailanman nagkaroon ng sapat na mga ugat upang mabuhay ang unang bagyo. Maraming beses na tumawag si Dennis. Hindi siya sumagot. Isang hapon, nagpakita siya sa bahay ng kanyang mga magulang, ngunit pinigilan siya ng kanyang ama sa pintuan, ayaw niyang makita siya. At idinagdag niya na may isang nagielo na hitsura at naiintindihan ko. Sabihin sa kanya na ang aking ina ay bumalik sa nayon, bulong ni Dennis, na parang ang mga salitang iyon ay maaaring ayusin ang isang bagay. Hayaan siyang umuwi. Mayroon na siyang isa pang bahay, ang tuyong tugon. At isa pang buhay. Pagkalipas ng 3 buwan, dumating ang mga papeles ng diborsyo. Mabilis na nangyari ang lahat, walang mga anak, walang mga pag-aari na hatiin, ang bahay ay bago ang kasal. Hindi nagreklamo si Mariane, bagaman iginiit ng kanyang abogado na karapat, dapat siyang magbayad. Hindi ko gusto ang anumang bagay mula sa kanya, anya, na nilagdaan ang mga dokumento na may matatag na mga kamay. Halos 1 taon na ang lumipas. Si Mariane, ngayon ay mas malakas, nakilala ang isang dating kasamahan ni Dennis sa isang shopping center. Narinig ko ang balita, sinabi ng babae, na may tono sa pagitan ng pag-usisa at awa. Nag-resign si Dennis at nagpunta upang manirahan kasama ang kanyang ina sa nayon.
Siya ay nagkasakit, nangangailangan ng patuloy na pag-aalaga, at ibinaba niya ang lahat. Sinabi nila na binuksan niya ang isang maliit na negosyo doon. Tumango si Mariane, hindi nakakaramdam ng tagumpay o awa. Ito ay mahuhulaan. Hindi kailanman iiwan ni Galina Stepanovna ang kanyang ibatang lalaki. Pagkalipas ng 5 taon, nakaupo si Marian sa isang maginhawang cave, naghihintay para kay Artem, ang lalaking ikinasal niya ng 2 taon bago. Nakilala ko siya sa isang grupo ng suporta para sa mga taong nawalan ng mga mahal sa buhay. Siya rin ay dumaan sa diborsyo pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang anak na babae, nang ang kalungkutan ay hindi na maibabalik sa kanila. Ngayon, hinihintay nila ang pagsilang ng kanilang unang anak na magkasama. Tiniyak ng mga doktor na, sa oras na ito, magiging maayos ang lahat. Hinaplos niya ang kanyang bilugan na tiyan, nakangiti sa kanyang sariling mga saloobin nang makita siya. Si Dennis, na may edad na lampas sa kanyang mga taon, ang kanyang mga balikat ay umikot, pagod ang kanyang mga mata. Nag-atubili siya para sa isang segundo, ngunit natapos ang paglapit sa mesa. "Kumusta?" sinabi niya, sa isang tinig na wala ng kumpiyansa na dati. "Mukha ka maganda." "Salamat," sagot ni Marian, mahinahon. "May ikaw ba sa Moscow para sa trabaho?" Mga bagay sa gisi. Lutasin. Gumawa siya ng isang hindi malinaw na kilos gamit ang kanyang kamay. "Nakatira ako sa nayon ngayon kasama ang aking ina. May stroke siya. Inaalagaan ko siya." Tumango lang si Mariane. "Naiintindihan ko." At pagkatapos, na parang napagtanto lamang, tiningnan niya ang kanyang tiyan. "Binabati kita." "Salamat." Ang katahimikan ay nakaunat, hindi komportable. Tila nais ni Dennis na sabihin ng higit pa, ngunit naantala sa pagdating ng Artem, matangkad, tiwala, na may isang ngiti na nailawan ang silid. "Paumanhin huli na ako," anya, hinalikan si Marian sa pisngi bago tumingin sa kanya ng mausisa. "Dapat kang si Dennis." Nakumpirma niya, nanginginig ang nakabukas na kamay. "Ang dating asawa." "At ito ay Artem, ang aking asawa," ipinakilala ni Marian, nang walang anino ng kahihiyan. Nakipagkamay ang 2 lalaki. Si Dennis ay tila nabawasan doon, na parang ang bigat ng kanyang mga pagpipilian ay yumuko sa kanya magpakailanman. "Well, hindi ako makakapunta sa daan," nagbulong siya, naglalakad na. "Ito ay magandang makita ka, Mariane. Lahat ng pinakamahusay." Wala na siya, at sa bawat hakbang ay tila may edad na siya. "Magaling ka ba?" tanong ni Artem, nag-aalala, sa sandaling nag-iisa sila. Ngumiti siya, taimtim. "Minsan kailangan mo lamang makita kung paano maaaring pahalagahan ng mga bagay kung paano sila." Nang gabing iyon, habang siya ay kulot sa tabi ng Artem, naramdaman ang paggalaw ng sanggol sa loob niya, nakatanggap si Marian ng isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. "Patawarin mo ako. Pinili ko ang maling babae at ginugol ko ang aking buhay na ikinalulungkot ito. Karapat, dapat ka ng higit pa." Ni. Ipinakita niya si Artem. "May tutugon ka ba?" tanong niya, nang walang pahiwatig ng paninibugho o kawalan ng kapanatagan. Umiling-iling si Marian. "Hindi. Ang ilang mga kwento ay mas mahusay na naiwan sa nakaraan." Pinatay niya ang kanyang cellphone at nag-snuggle laban sa dibdib ng kanyang asawa, nakikinig sa matatag na ritmo ng kanyang puso. Sina Galina at Dennis ngayon ay nagluto ng magkasama sa nayon na nag-aani ng eksakto kung ano ang kanilang inihasik. Lahat ay nakakakuha ng kanilang pipiliin. At sa wakas ay pinili niya ang kanyang sarili.